sa pag-solar pala, marami palang wire na need mong intindihin. So ito, malaki na gauge na wire. Ito yung ginagamit ko from battery papuntang breaker. Kasi mas flexible siya. Pwede ka naman gumamit ng solid. Kaso nga lang, mahirapan ka mag-bend. Kaya, yan yung wire na yan. Tapos, dyan sa taas, ano na siya, solid na yung THHN na yung size. So, same yan na size. Ito, 25. Then ito, 25. Okay. So, yun yung kagandahan pag ganito na wire. Kasi madali siyang ma-bend. So, flexible. Yan lang yun naman. Pwede naman kayong gumamit ng THHN dito. Kaso nga lang, ang hirap niyang i-bend based on my experience. So, yan yung parang advantage. Flexibility. Tapos ito, ginagamit to sa automotive na mga battery. Kasi sa vibration nga, kasi kung yung solid, matitigas, tigas talaga. Hirap niyang i-bend. Kailangan mong ayusin yung routing. Kaya yun, nag-bend siya. Yan. O, yan. THHN, yan. Nahirapan nga ako papasok yan eh. Hindi, binigyan ko lang ng allowance para sa troubleshooting. Yan yung DC breaker ko. Dalawa yan. Galing sa PV or photovoltaic voltage. Tapos, yan. Palabas na sa baba, battery. So, dalawang 12 volts na 300 ampere hour. Ganun. Anong connection nila? 12 volts series, 12 volts. So, 12 plus 12 equals 24. So, yung capacity nila, pareha silang 314 ampere hour. So, nag-add up rin. Hindi pala. Same lang. 300 ampere hour. So, meron tayong battery equalizer na in-install. Yan. So, battery equalizer. Para saan nga ba yun? Siya yung nag-equalize ng voltahe sa mga battery. Kasi tinitreat natin yan, each battery as a single cell na 12 volts. Kung meron kayong 24 setup, hindi nyo kailangan ng balancer. Kasi 24 na volts na yung battery niya. Ito sa amin is kinombinar ko lang kasi galing ako sa 12 volt system. Nag-add lang ako ng battery. Kaya ganito yung nangyari. Okay? Simple lang siya na pagsi-series. So, pag nag-series kayo, the same specs yung battery dapat. Hindi mo pwedeng i-series yung 100 ampere hour sa 300 ampere hour. Bakit? Ma-strain. Ititreat na puno na yung 100 ampere hour. Yung 300 ampere hour mo, hindi siya puno pa. So, magiging underutilized yung isang battery. So, sayang yung capacity. Instead of 300, giging 100 na lang. Kasi yung pinaka-lowest na capacity, yun yung kunin niya. Ayan, inverter natin. So, currently, operating off-grid. So, naka-off-grid lang siya kasi hindi nag-kick in yung grid natin. Kita nyo lang, battery tsaka PV. Tapos, ang ganda pala nito ng hybrid is meron na siyang auto voltage disconnect. So, sinet ko lang siya around 23.5 volts. So, ayan. Para at least, pag nag-disconnect is, na siya agad. Battery, hindi masistrain. Hindi ma-fully drain. Kaya nag-auto-disconnect tayo. Okay? So, ECG Solax. Okay? Ganun lang. 24 volts system. Para at least, So, ito, ginamit ko sa battery cable.
Ito, may grounding. Ito, para sa AC in, para AC out. Minsan, yung extension ko, Royal cord, ginagamit natin para mas solid. Solid yun. Maganda yan. Stranded. Mas maraming core, mas maliliit, mas flexible yung wire. Pero ito, grabe yung protection ng Royal cord. Kaya kung ako sa inyo, bibili kayo, mag-invest kayo ng ganitong wire. Huwag kayo bumili ng duplex na maliliit. Kasi pag nag-load kayo ng malalaki, sayang. So, ganun.